Okay, so ito yung NeoBuds Pro 2, ang flagship wireless earbuds ng Edifier na wala pa sa kalahati ng presyo ng mga flagship wireless earbuds ng Apple at ng Sony. Wow! Maganda rin ba? Kamusta naman yung tunog? Okay din ba yung noise cancellation? Pag-uusapan natin lahat after mong mag-subscribe. Next goal na natin ang 500k subs at bilang pasasalamat, meron kaming 3 phones na ipamimigay sa Pasko at isang Edifier wireless headphones na rin. Kaya kung sakaling magustuhan mo itong video, makatulong at gusto mo kaming suportahan, click mo na yung subscribe button dyan, nood lang para makasali at follow mo na rin kami sa Facebook para sa mas marami pang tech updates. Now, alam kong karamihan sa atin kilala na rin ang Edifier dahil sikat na rin talaga sila. Pero sa mga hindi pa nakakakilala, 1996 pa sila nag-start at marami na rin silang award-winning design concepts. Kumbaga, experts talaga sila pagdating sa sounds at eto talaga yung pinaka-focus nila. So pagdating sa mga ganitong klase ng produkto, eto yung isa sa mga brands na mapagkakatiwalaan mo. Okay, so umpisahan muna natin sa design at build. Unang napansin ko dito yung pagka-elegante ng itsura. May dalawang kulay na available para dito, black at ivory. At buti na lang black yung napunta sa atin kasi ang lakas ng dating sa akin itong matte black finish with copper na logo. Ang simple lang din ng mismong logo. Pero kahit na simple, andyan pa rin yung pagka-modern ng design dahil kapag binuksan natin, meron tayong parang light bar na LED indicator na customizable na rin. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano baguhin yung kulay sa mobile application nila. Yung mismong earbuds natin, ganun din. Pencil style or stem style yata yung tawag nila dito. Parang AirPods Pro, so meron din tayong ear tips na makakapagbigay sa atin ng mas magandang passive noise cancellation at kung sasakto sa inyo, posibleng mas magandang fit na rin sa tenga natin. May official IP54 ingress protection na rin at plus talaga sa akin yan kasi ibig sabihin lang, bukod sa water resistance like protection kapag naulanan tayo at pinagpawisan tayo habang nagwo-workout, meron din tong dust resistance. Same sa AirPods Pro 2 at mas lamang kumpara sa flagship ng Sony na water resistance lang ang meron. Yung hinge ng case ay okay na okay din. Hindi siya yung chipipay na charging case na parang maluwag yung hinge. Actually, ang ganda nga rin ng tunog kapag sinasara dahil medyo soft lang at hindi nakakairita. Okay. At hindi rin nakakairita sa tenga. Well, of course, depende naman to sa kanya-kanyang tenga natin, pero magaan lang din kasi at komportable sa tenga ko. Maganda yung fit, hindi nalalaglag kahit tumakbo ako or kahit mag-headbang ako. Tapos sobrang dami nga rin palang ear tips na kasama sa box para sumakto talaga sa mga tenga natin. Madali lang ding i-connect sa phone. Buksan mo lang yung case, may Google Fast Pair tayo dyan. At kung naka-open na yung Bluetooth ng Android phone mo, kusa na rin yung lalabas para makakonect tayo. Bluetooth 5.3 yung gamit dito. At take note na Hi-Res Audio wireless certified na rin to. Tapos andito rin yung mga best codecs na available ngayon like LDAC, LHDC, and even AAC and SBC. So up to 192 kHz, 24-bit yung coding and decoding natin dito. Makakapag-expect tayo ng high quality audio, though take note lang din na kailangan ding supported ng playback device natin yung mga codecs na yan. Mamaya pag-uusapan natin yung sound quality, pero sa ngayon, check muna natin yung latency sa gaming. Meron din kasi tayo ditong gaming mode at honestly, nagagamit ko to ng maayos for gaming. Of course, may konting delay pa rin yan pero hindi na talaga pansin. Actually, sinubukan ko nga rin for FPS games like Call of Duty at sobrang na-enjoy ko naman. Klaro kong naririnig yung mga footsteps ng kalaban, yung layo nila sa akin at hindi ko napansin yung delay sa mga gunshots. Of course, kung hardcore gamer ka, mas maganda pa rin kung wired. Pero sa mga casual gamers lang naman tulad ko, walang magiging problema dito. Pagdating sa controls, well, kumpleto at very customizable. Kahit volume controls meron. Yun nga lang, double tap at triple tap lang kasi ang meron. Wala tayong hold, wala tayong tap. Wala kaming pakialam! So, limited lang tayo sa 4 na functions, kaya kailangan talaga nating piliin yung functions na gusto o kailangan natin. Also, may wear detection nga rin pala, so magpo-pause yung music kapag hinubad natin yung earbuds at kusa na rin magre-resume kapag sinuot ulit natin. Okay, so next naman nating i-test yung call quality. 4 yung microphones ng bawat earbuds natin. So meron tayong 8 mics in total. Of course, may ENC tayo dyan or environmental noise cancellation plus meron ding wind reduction. So test natin ngayon. Okay, so eto naman yung mic quality nitong Edifier NeoBuds Pro 2. Nasa studio lang tayo. So wala masyadong background noise, medyo tahimik naman.
Ito yung mic quality, testing, 1, 2, 3, testing, 1, 2, 3. Okay, so subukan naman natin yung ENC or yung Environmental Noise Cancellation. Magpe-play ako ng background noise dito ng coffee shop. So, medyo malakas. Ayan. Naririnig nyo ako ngayon gamit itong microphone na DJI wireless mic. Tapos, ito naman yung mic quality nitong Edifier NeoBuds Pro 2. Yan. Ito yung mic quality ng Edifier NeoBuds Pro 2. Naririnig nyo ako ngayon ng may background noise sa coffee shop. Testing, 1, 2, 3. Testing, 1, 2, 3. Anong tingin nyo sa noise cancellation? Pasado ba sa inyo? Let me know sa comments down below. Sunod naman nating pag-usapan yung sound quality. Bali, meron tayo ditong Knowles Balance Armature Driver and 10mm Dynamic Drivers. Yung Armature Driver ang nag-handle sa mids and highs, tapos yung Dynamic Drivers naman natin ang bahala sa bass. Now, alam nyo naman na hindi ako expert pagdating sa sounds. Hindi ako audiophile pero marami-rami na rin ako nasubukan ganito. At masasabi ko talaga na isa to sa may pinakamagagandang tunog na nasubukan ko. Lalo na sa ganitong presyo. Hindi ako nakulangan sa bass. Actually, kung bass head ka, feeling ko magugustuhan mo to. Tapos, klaro at malinis din yung high frequency dito. Hindi nga lang ganong kalawak yung soundstage kung ikukumpara sa mga mas mahal na earbuds na doble ang presyo na nasubukan ko. But still, good sounding earbuds pa rin to para sa akin. Malakas din. Actually, hindi ko kayang gamitin kapag naka-max yung volume. Tapos meron nga rin palang dalawang EQ presets dito. Meron tayong classic at merong dynamic. At pwede rin nating i-customize gamit yung mobile application nila. At speaking of mobile application, dito na natin makikita yung mga extra features ng earbuds. Available sa parehong App Store at Play Store itong Edifier Connect. At sa unang page, makikita natin yung battery status ng earbuds at ng case. At pati na rin yung noise cancellation options natin. Isa sa mga nagustuhan ko dito yung active noise cancellation. Kasi legit na mabisa talaga at hindi siya yung putyo-putyong noise cancellation lang. Dito, bawas na bawas talaga yung background noise kapag nagsa-sound trip ako. Ngayon, pagdating naman sa transparency mode or yung ambient sound, sakto lang. It works, mas magiging aware ka talaga sa paligid mo sa mode na to, pero hindi siya yung super gandang transparency mode tulad nung sa AirPods Pro 2. Sa next page naman yung sound modes. Again, may game mode tayo dyan, music mode, at dito rin makikita yung spatial audio with head tracking na isa rin sa mga binibidang features nitong Edifier. Now, honestly, hindi talaga ako palagamit nitong spatial audio. Hindi ko masyadong trip yung mismong feature, pero kung sakaling gusto mo, meron tayong ganyan dito at gumagana rin ng maayos after makalibrate dito sa Edifier app. Sound effects naman yung nasa third page natin. Dito natin mako-customize yung tunog and also andyan din yung dalawang presets na sinabi ko kanina. Tapos sa last page, makikita naman natin yung LED effects para dun sa light bar ng case natin. At para naman sa iba pang mga settings, tap lang natin yung gear icon dito sa top right corner. Okay, so bago tayo magtapos, syempre hindi natin pwedeng kalimutan yung battery life. Up to 5.5 hours yung playtime kapag naka-off yung ANC at up to 4 hours naman kapag naka-turn on. Honestly, sa panahon ngayon, medyo mababa na yan. So masasabi natin na isa to sa mga drawbacks nitong NeoBuds Pro 2. Sa akin, hindi siya problema kasi kapag gumagamit ako ng wireless earbuds, siguro pinakamatagal ko na yung 2.5 hours. Hindi ako yung taong magdamagan kung makinig sa music, so walang problema sa akin to. Pero syempre, kung ikaw yung taong music lover talaga at magdamag kung mag-sound trip, posibleng kapusin ka kapag naka-turn on yung active noise cancellation. Wala ring wireless charging at para sa akin dapat meron yan. Pero buti na lang, mabilis namang mag-charge. 15 minutes of charge will give us up to 2 hours of battery life, tapos around 1 hour naman para i-fully charge lahat. Okay, so available na itong Edifier NeoBuds Pro 2 sa Shopee. At soon, mabibili na rin natin sa Lazada. Hindi nila nabanggit sa akin yung SRP, pero ang promo price ay 6,099 pesos. At eto yung mga dates kung kailan niya pwedeng mabili ng naka-promo. Now, para sa akin, sulit yung promo price na yan. Lalo na't hindi pa kasama dyan yung mga vouchers na ibibigay ng parehong Shopee at Lazada. Hindi malabong makuha lang natin to for around 5K plus kapag sinamahan na natin ng vouchers. At again, kung titignan kasi, tulad ng sinabi ko kanina, wala pa to sa kalahati ng presyo ng AirPods Pro 2, pero definitely lagpas sa kalahati talaga yung kayang ibigay na features.
lalo na pagdating sa sound quality. Para sa akin, lamang yung mga pros sa mga cons or drawbacks na nabanggit ko kanina, pero syempre, depende pa rin yan sa inyo. Ano sa tingin nyo? Sulit ba itong NeoBuds Pro 2? Let me know sa comments at pag-usapan natin. At siya nga pala, kung naghahanap kayo ng mas budget-friendly pa dito, meron din silang Edifier X3 Lite na pwede lang nating makuha sa promo price na 1,099 pesos. Lahat ng links ilalagay ko sa description, so click nyo na lang yan kung sakaling gusto nyo. At para manalo nitong Edifier WH700NB wireless headphones, comment nyo lang yung paborito nyong feature dito sa NeoBuds Pro 2. At pipili ako ng mananalo next week. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Subscribe kung nagustuhan mo itong video. Kung naghahanap ka ng Google TV, check mo yung review ko dito. At kung sulit phones ang hanap mo, eto yung mga may re-recommend ko.